At tulad nga po ng nakita natin sa ulat na yan, kabilang si Senadora Risa Hontiveros sa mga natuwa sa pagbabawal ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng pogo sa bansa. At kaunay po niyan at iba pang issue, makakapanayam natin, Senadora Risa Hontiveros. Senator, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Unang Balita. Salamat at magandang umaga po, Ivan, at lahat po ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Okay, Sen, may ilang nakapansin na kahapon yung unang beses na pumalakpak kayo sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagbabawal niya sa Pogo. How big is this, Senator? How important is this directive from the President? Very, very important. Actually, nauna na akong pumalakpak nung inulit nila yung kanilang posisyon sa West Philippine Sea. Pero doon talaga ako napalakpak, napatayo pa nung kanilang inanunsyo na as of yesterday, banned ang Pogos. Yes. Magwa-wind down lahat ng mga yan hanggang katapusan ng taon. At sisimulan na ngayon yung paghahanap ng iba at disenteng trabaho sa ilang tens of thousands pa ng mga kababayan nating nagtatrabaho doon. So I commend the President for his resolute pronouncement. Pero una din sa lahat, to all Pogos, legal o illegal, goodbye. Isa talagang napakalaking tagumpay ito para sa buong bansa. Senator, Pogos, legal or illegal, you're making that distinction. May binabanggit po kasing international gaming licensee, yung mga IGL na tinatawag. Sa pagkakaintindi po ninyo, and is this how it's supposed to be interpreted, lahat po yan, wala na, pati IGL. Pati IGL, wala na. Actually, bagong instrumento yan ng PAGCOR, kasunod daw ng mga dating license ng Pogo. Pero with the President's pronouncement yesterday, dapat pati yan wala na. At talagang bilang tagapangulo ng Senate Committee on Women na nanguna sa investigasyon tungkol sa mga krimeng nakakabit sa Pogo, hindi ko matatawaran ang saya at ginhawa ng pagpapabawal ng Pogo sa bansa. Ano pa mang klaseng lisensya ang hawak nila. Kumbaga irrelevant na kung nagsimula silang legal o illegal na Pogo dahil sa mga krimeng dala nila. Kaya lahat sila banned. Pogos, legal o illegal, have brought innumerable and unspeakable social ills into the country. Kaya yung anunsyo kahapon, mahalagang umpisa yan sa isang mahabang mga hakbang para mapanagot ang mga nagpapasok at nagpahintulot sa paglaganap ng mga krimeng dala ng Pogo sa ating bansa. Sen, may revenue losses po ang gobyerno sa pagkawala ng mga Pogo at gayon din po mga manggagawa na nagtatrabaho sa mga Pogo. Ano ho ang proposal ninyo? How do we help them? We will help them. Batay na rin sa mga datos na galing mismo sa mga government agencies kung gaano kaliit actually ang net financial benefit ng mga Pogo sa ating bansa nitong nakaraang mga 8 taon mula nung nag-virtual open door policy si Duterte sa mga Pogo dito sa ating bansa. Yung mga rosy na pangako noon, napako, whether in terms of revenues o kahit trabaho, ang laki pa nga ng pagkakautang nila sa buwis sa ating gobyerno. At sa prosesong binanggit ko kanina na mahabang hakbang, sisiguraduhin din natin na magkaroon ng just transition para sa mga manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa mga Pogo. So, kasama sa buong push natin para sa disenteng trabaho sa ating mga manggagawa. Senator, ano ho magiging impact ng utos na ito ng Pangulo to ban Pogo sa inyong isinasagawang investigasyon sa Senado? Well, ang aming Senate hearings ay magpapatuloy para mag-demand ng accountability. At patuloy naming sisiguraduhin na palakasin ng mga polisiya, mapigilan ang mga industriya tulad ng Pogo na yan from ever emerging again. Si Mayor, suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go, o ika nyo nga si Go Waping. May paramdam na ho ba kung dadalo na sa susunod na pagdinig? Ay nako, wala pa rin. Sa kabila nung payo di umano ng kanyang abogado na magpakita na siya sa amin, ni yung anino niya at ng kanyang mga miyembro ng pamilya ay hindi pa makita. Pero patuloy silang pinaghahanap ng Senate Office of the Sergeant at Arms sa tulong din ng NBI. At habang iniintay namin na magpakita siya o maipakita siya sa susunod na hearing sa 29 nitong buwan, maraming salamat na sa lahat ng mga victim survivors, whistleblowers, pati government agencies
tulad ng DOJ Iyakat, PAO, NBI at iba pa. Lahat silang nakipagtulungan sa aming investigasyon sa Senado para mabunyag ang kababalaghang nakapalibot sa Pogo. We owe you this victory. Sen, more on the SONA, ano ho yung mga issues na gusto nyo sana'y natalakay pero hindi nyo narinig? Ayun, marami-rami pa, Ivan. Unang-una na yung ekonomiya, agrikultura at energy. Tapos dagdag pa sa health, dagdag pa sa education. Yung isang big area of silence ni Presidente, sayang pagkatapos nilang sabihin na yung extermination was never part of the solution sa problematic drug use. Sayang, hindi siya nagsalita tungkol sa ICC. Kasi yung extermination na bahagi ng ginamit ni Duterte dyan sa madugong war on drugs niya, dapat mapanagot siya para sa mga buhay na kinitil at yung mga pamilya, tens of thousands of them na naulila. Plus sana pa dagdag sa agenda ng women and children bukod dito sa malaking pronouncement laban sa Pogo at dagdag pa doon sa mahalagang pag-uulit nila ng posisyon sa West Philippine Sea, ilan pang mga issue sana sa national defense, national security at saka foreign relations. Senator, thank you for joining us this morning. Maraming salamat po sa oras ninyo. Thank you, Ivan. Nakausap po natin, Senadora Risa Hontiveros. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.